Okay, dito na po tayo kay Ping Lacson. Another issue ng corruption? Yeah, corruption of course kasi ombudsman yan naman ang primary mandate nila eh. Hindi ko lang pwedeng i-divulge kung ano yun kasi kinukumpleto pa namin lahat ng datos. Oh. Pero may mga initial na kaming pinanghawakan ng mga dokumento. Dahil nga lang, para kung maibigay, kung magsimula sila ng motu proprio investigation, hindi na sila mahirapan. So ano ho sir ito? Dahil hindi covered ng Blue Ribbon, wala itong kaugnayan sa flood control anomalies. Alam mo, Sally, pag nakompleto na lang at naando na, baka pwede ko ihayag sa inyo, ibahagi sa inyo. Okay. Pero sir, malaki po yung pera, amount involved pa rin po dito? Oh, siyempre, daang milyon siyempre. At infrastructure projects pa rin po ito sir? Infrastructure. Okay. Anyway, so sir, kailan nyo po may isasubmit yung mga documents at mga information tungkol dyan sa issue ng katiwalian na yan sa Blue Ribbon? Kapag na-consolidate na lahat, kasi may mga dumating pa, may mga kinukuha pa kami. Sir, na po ito, naimbestigahan ng inyong mga staff o may nag-submit po sa inyo ng dokumento? Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take Ano yun? Ba't yun? May ano to Ang galing ng commercial nila. Maski meron silang binahagi na halimbawang information tungkol sa ground, binabalidate ko pa yan, pinapupuntahan ko. At dun sa validation, na-validate po ito ng mga tauhan nyo? Yes, meron nakitang validated. Anyway, sir, may mga initial na po nakasuhan sa Sandigan Bayan dahil nga sa flood control anomalies sa Oriental Mindoro. Meron na hong warrant of arrest kay dating Congressman Saldico at 17 iba pa. So, dahil po dito, liliit na po ba yung mundo ni dating congressman ko? Yes, kasi ang pagkalam ko, nung na-issuean siya ng blue notice, nasa blue notice list siya ng Interpol, Opo. minaman na siya eh. Ngayon, pag nag-issue ng red notice list at pwede namang maghumiling yung ating PCTC, yung Philippine Center for Transnational Crimes, makipag-ugnayan na yan sa Interpol kasi yan ang ating body dito sa Pilipinas na may direct na coordination sa Interpol. So pag meron ng koordinasyon at naibahagi yung copy ng warrant of arrest, siyempre, red notice list, ibig sabihin, pwede siyang arrestuin kung saan man siya naroroon. Of course, mag-undergo ng extradition, pero marami rin paraan kung halimbawang nasa labas siya ng bansa at nag-expire na yung kanyang pag-stay doon, ano? Halimbawa, pag Europe, siyempre, 3 months yung maximum eh. So, ganon. Kung hindi naman siya pwedeng i-deport dahil hindi naman nag-expire yung kanyang yung visa, extradition ang po pwedeng gamitin. Pero sir, dahil meron na siyang kaso, maaari na po bang ipakansila yung kanyang pasaporte? Yes. Yes. I'm sure ginagawa na yan. Ayan yung sinasabi ng presidente na binabatikos nung iba nung nakaraang linggo. Ngayon, ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Siyempre, hindi pa rin kayo sasang-ayon. Sabi ko nga sa inyo damn if you do, damn if you don't. Kaya wala pong dito. Walang mangyayari sa mga kumag na yan. Diba? Tapos gusto nyo pa magpa-practice ang Pangulo? Damn if you do, damn if you don't. Kahit anong gawin mo sa mga kupal ng mga DDS, kahit anong ipakita mo sa mga kupal ng mga DDS, walang utak yan. Lahat yan papasinungalingan nila, lahat yan sisiraan nila. Kita mo nung nakaraan, ba't hindi pa si Saldico kanselin? Wala pang kaso. O ngayon may kaso na. May kaso na, inaresto na, putik tinawanan naman ngayon ang pag-aresto kay Saldico. Bakit daw pinuntahan sa bahay? Kundi ba naman daw bobo ang PNP? Sabi ni Kiko Barsaga, kundi ba naman kupal ka, Kiko? Diba? Kung di ba naman kupal to si Kiko? Yun ang tinatawag na SOP. Kung saan yung address mo, doon at doon ka pupuntahan. Kasi ibang SOP ang alam mo Sobra over na paglalaway. Hayop ka. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Iba yung SOP, Kiko. Huwag kang tatanga-tanga. Sa SOP ng kapulisan na nagbigay ang korte ng warrant of arrest, susundin nila yan. Ang korte ang nagbigay ng address dyan, SOP. Hindi sobra over paglalaway na ginagawa mo, impacto. Tatanga-tanga kang congressman talaga ikaw May sahig ka talaga sa utak
Standard operating procedure yan. Na kahit wala doon yung tao, importante, merong record na nagpunta ang kapulisan doon para iserve ang warrant of arrest. Yun ang nakalagay sa konstitusyon. Wala man siya o nandun siya, importante na serve yun. Para hindi sila mababalikan ng hindi sila mababalikan ng akusado. Kasi babalikan sila niyan. Ngayon, wala na mababalik si Saldico na hindi inoffer yung warrant of arrest. Kasi po, nakalagay yan, pag sa warrant of arrest mo, automatic yan sa address mo. Kung saang address ka nagtala ng record sa gobyerno, doon ihain yan. Hindi pwedeng hindi ihain yan. At sasabihin mo, wag na natin ihain, nasa ibang bansa. Hindi po pwede yun. Makakasuhan sila ng negligence yun. Bobo kayo. Pagsama kayo ni Jay Sonsa, ang baho ng hininga nyo. Ganun talaga yun. Gagawa na ng motion siguro yung ombudsman sa Sandigan Bayan para maglabas ng order yung Sandigan Bayan. Kasi korte lang ang pwedeng mag-utos na mag-cancel ng passport eh. So, mangyayari yan sigurado. Pag na-cancel ang passport, yun ang magbibigay daan na madideport kasi walang passport eh. Cancelled eh. So kahit walang extradition do sa bansang kung saan siya nandun, madideport na ho siya. Possible, no? Hindi ko alam yung mga legal maneuvers na pwedeng gawin ni dating Congressman Saldico. Pero kung ikaw ay wala namang pinangawakang passport, wala kang mag-tweet para tumigil sa isang bansa. Ang sabi ho ni DILG Secretary John Vic Remulla, huling nakita sa Japan itong si Saldico. So kung nasa Japan, mas magiging mabilis na ho kaya yung coordination para mahuli siya ng Interpol? Hindi yun ang significance doon, Sally. Ang significance doon, ang ibig sabihin, talagang tinatrack ng Interpol yung kanyang movements. Paano siya nalaman nga sa Japan? Ibig sabihin, kasi sasakay yung sa aeroplano, dadaan ka sa immigration. Tama. So, tinatrack na siya. Kung saan man siya magpunta, ibabahagi. Hindi nga lang siya pwedeng arrestuin kasi nga, wala pa siya sa red notice list kasi wala pang warrant of arrest. Yes. Pero sa ngayon, dahil kung patuloy yung pagtatak at hindi siya mawawala sa radar ng Interpol, no? Kasi international body yan eh. Opo. May coordination yan eh. So, yun ang mangyayari. Ang mas importante dito, Sally, yung sa mga pumupuna na wala nangyayari, eto na yun eh. Ano? Na meron nang naisampa sa Sandigan Bayan. So, Yan ang sinasabi natin sa mga pumupuna nakaraan. Wala pa din daw nakukulong. Kailan daw may makukulong? Ano ngayon? Ba't di kayo nagsasalita ngayon? Yan ang mahirap. Yan kasi mahirap. Pag sarado talaga utak mo o nawawala yung utak mo, di ba? O sadyang walang utak, yun ang mahirap eh. Nakaraan, nagsisigawan. Wala pa rin nakukulong. Ngayon, inaaresto na. Ngayon naman, pinuntahan pero wala doon. Ang tatangan nyo. Wala kang panalo, ha? Wala kang panalo sa mga yan. Totoo yan, yung ibang kakamping, kaya nga binira ko eh. Tingnan nyo, kung panoorin nyo po yung Birahan PH, sinabi ko po talaga, harap-harapan kay Attorney Jesus Falsis, na ibang kakamping ay talagang wala ring utak talaga eh. Sinabi ko yan. Sinabi ko kay Attorney Jesus Falsis at sinangayunan niya ako. Kasi nga, mahirap dito pag puro kuda ka lang. Hindi pwedeng kukuda-kuda ka dito. Di ba? Mabait ang Pangulo natin. Walang extrajudicial dito. Lahat dito, lahat ang gusto niya. Lahat gusto niya nakapaloob sa konstitusyon. Ikaw, kukuda-kuda-kuda ka. Parang mas magaling ka pa. Ikaw magpresidente. Diba? Yung si mga ibang kakamping dyan na magpanalo muna kayo ng presidente nyo. Yun lang naman ang sasabihin ko sa inyo, kakamping eh. Kung mas magaling kayo, ibang kakamping dyan, pero yung mga kakamping na kakaibigan namin, mga kaibigan namin kakamping na lalo na yung mga vlogger, kung magaling kayo, ipanalo nyo yung presidente nyo. Yung ibang kakamping dyan, yung kala mo kung sino, ipanalo nyo yung presidente nyo, tsaka kayo maggalngal. Hindi nyo pinalo yung presidente nyo, talo eh. Sakit, di ba? Kaya hanggang ngal-ngal lang kayo. Kasi kami, yung presidente namin talaga maaasahan. Nakikinabang pa nga kayo eh. Diba?
Nakikinabang pa nga kayo eh. Paano kayo nakikinabang? Oh, napalaya si Laila de Lima. Yung EJK nyo, sinuportahan ng Pangulo. Nakikinabang pa kayo. Yung mga nagdududa Oh. sa ombudsman Oh, na hanggang dyan lang sa press release, investigasyon, oh, ayan na. Correct. Ewan ko kung ano pa yung sasabihin ng mga kritiko. Hindi Oh. naman pwede kasing madaliin. oh. Although, justifiably, no, yung mga kababayan natin, may katwira naman na mainit. Pero yung iba, hindi lang naiinit, kundi kasama na yung paninira. Oy! Yung parang nag-i-inflame sa ating mga kababayan, wala yan. Pagtatakpan yan. Ang daming sinasabi, wala rin mangyayari dahil nga, yun nga, ayaw talaga nilang hulihin. They can eat their words now. Kasi nangyari na yung dapat yung at Oh, least narinig nyo yun. Madidisit, tsaka yung ibang kakamping na medyo may pagkademonyo rin. Ano? Sabi ko sa inyo eh, enjoy the show na lang. Huwag na kayong magko-comment kung wala naman kayong naiambag. Yun lang yun eh. Oh. Nung nakaraan, ay, saldi ko, wala. Ayaw kasuhan. O, ngayon kinasuhan, inaaresto na. Ay, tanga-tanga. Wala naman dyan si saldi ko, pinuntahan. Abay. Abay. yung pasimula. Kasi yan ang first step eh. Mahabang mahabang usapan pa yan kasi magkakaroon, siyempre wala siya dito. Hindi naman siya pwedeng matry in absentia kasi hindi siya na-arraign. Di ba? Wala pang jurisdiction yung sindigan sa kanya, Sandigan Bayan, kasi nga hindi pa siya arrested. Pati yung iba na pinaghahanap ngayon. Pero at least gumugulong na yung Justisya. will of justice. Yan ang sinasabi natin. Sa akin mas importanteng yon ang isipin natin at ipabatid sa ating mga kababayan na hindi ito yung hindi seryoso. Seryoso. At least on the part of the ombudsman, seryoso talaga sila. At yan na, sinundan na ng karatatang aksyon yung mga inaanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla. At mukhang bago matapos ang taon, sir, may panibagong batch na maaring makasuhan ng ombudsman. Meron na huli. Yan na, yung panibagong batch, yun ang exciting. Exciting talaga dyan, yung panibagong batch, abangan nyo yun, putik. Panibagong batch, exciting, putik. Yun ang exciting, yung panibagong batch. Gusto nyo malaman kung sino? Putik, mga senador yon, men. Yun ang masarap. Yung batch na yon. Yun ang inaabangan ko eh. Ito kasi puro Sunwest to eh. Puro Sunwest. Ito pong bagong batch, putik, senador. Putik. Mr. President, kailangan ba? Pag inaresto sa bahay namin. Kailangan ba sa bahay? Patay ka na, Mr. President! Yan ang magandang batch yun. Tsaka yung si Jingoy Bells. Jingoy Bells, Jingoy Bells, Jingoy Bells, all the way. Inirecommend ang DPWH at ICI kung saan bukod kay Saldico ay pinakakasuhan na rin po itong si dating Speaker Martin Romualdez. Yan kasi yung kinikriticize nila, di ba? Hindi kayang imbestigahan si Saldico, hindi pwedeng imbestigahan, hindi raw kayang pahuli. Ayan na yung mga steps being taken by the government. So sir, kung sakali po, sabi niyo nga lumiliit na mundo nito. Sabi, hindi kaya yung si Romualdez, kasuhan. May kaso na si Romualdez. Hindi kaya yung Saldico. Hinahunting na si Saldico. Yan ang mahirap. Kasi pag puro kuda tayo, puro paninira, di ba? Wala mangyayari. Kita mo, kinakain nyo sarili nyong, sarili nyong kabobohan. Saldico, kapag meron ng red notice, mukhang talagang minomonitor na yung kanyang whereabouts ng mga otoridad. Kapag huba nahuli na siya, the mere fact na siya po pinaimbitahan ng Blue Ribbon para humarap. Kung maiuwi na sa bansa, paharapin po ba yan sa Blue Ribbon Committee? Shelly, may problema tayo dyan kasi may sub-judice rule eh. So kasi hindi. kung nagaganap na yung trial sa Sandigan Bayan, magkakaroon tayo ng problema. Yes, wala na po, hindi na. Pag naggano na po yan, nakasuhan na si Saldico, katulad ngayon, sub-judice, hindi na pwede kasi nga meron ng legal na judiciary na lumilitis. At yun nga po ang Sandigan Bayan. Wala na. Mawawala na ng visa yan. So, ang tanging gagawin na lang dyan ay hintayin natin ang resulta ng Sandigan Bayan. Pero, automatiko, nakakulong na sila habang waiting. I'm waiting for your love. Yari.
Oh. Ngayon, yung mga senador dyan, patay na kayo, sabi ko sa inyo. Ma-question ng Senado kasi nga makaka-apekto yan kung ano yung pag-uusapan sa Blue Ribbon Committee hearing. Tama. Pwede maka-sway o kaya maka-apekto doon Tama. sa mga nagaganap na trial. Kung preliminary investigation pa lang sa ombudsman, walang problema. Yes. Pwede sabayan yon. Pero pag nasa korte na, Iba meron na. nga tinatawag na sub-judice rule. Maski kiniklaim na, di ba, sa debate ng yung budget ng judiciary. Opo. Di ba, kinu-question ni Senator Marcoleta na hindi applicable yung sub-judice rule sa pagdinig ng Senado o ng Kongreso. Na ito na may kinorek agad ng Korte Suprema, ng Court Administrator na hindi. Yung sub-judice nag-a-apply yan. Maski anong ibang mga fora, dapat i-observe yung sub-judice rule na tinatawag. Ubus po to, ubus. Ubus po talaga tong mga to. Grabe, sabi ko sa inyo, ubus po to. Sabi ko sa inyo, matitirang senador, isa Minorya. Isa na lang matitirang minorya Sabi ko sa inyo Ganong kalala. Ganong kalala ang ipapataw ni BBM dito. Talagang lasog-lasog na parang sinunog sila Diba? Grabe. Sabi ni BBM, kinawawa niya yung Pilipino siya babawi para sa Pilipino. Yari. Legal principle yan So kung sakali, sir, baka hindi na siya mapaharap sa Blue Ribbon Committee hearing sa pag-uwi niya. Kung sa ibang kaso na hindi dinidinig ng sandigan, pwede. Ang problema doon, siyempre, sabagay, pwede namang paghiwalay Kung may magtatanong na ang tatanong yan tungkol doon sa kanyang mga hinarap na kaso na nasa sandigan bayan pwede ko silang awatin. Ubus. Diba? Ubus talaga. Tanungin natin ngayon. Huwag kayong magagalit Sinimulan nyo to. Yung ibang kakamping na demonyo dyan. Paano yan? Ibang kakamping na mga demonyo dyan na bida-bida. Na yung mga umaaway din kay Sentry. Kasi tatanungin mo yung sarili mo. Ano ba naiambag mo? Tanungin mo muna yung sarili mo bago ka mag-comment. Ano ba naiambag mo sa bansa mo? Para manita ka. Samantalang si Sentry, ang dami nang naiambag sa bansa, napaka-humble pa rin. Samantalang ikaw, puro ka lang comment, puro ka lang kuda, ang dami mong sabi. Yan ang sinasabi ko sa inyo Yung ibang kakamping dyan na mayabang, kala mo kung sino? Ano ba nagawa mo sa bansa mo? At yung mga nginingit-ngit mo na sana si Lenny na ipanalo mo? Na dapat pinanalo mo para siya rin gumawa ng ganito. Masakit yung balik, no? Masakit yung balik, di ba? Masakit kasi yung totoong balik, di ba? Yung kukuda ka lang ng kukuda, yung mga kakamping dyan na may pagkawalang pagkawalang modo, ungrateful, mapapel, kala mo may naipanalo. Wala. Kasi wala kayo sa posisyon. Kaya, mas mabuti pa na manood na lang kayo dahil nakikinabang din naman kayo. Nakikinabang kayo ng sobra-sobra dito. Pinakinabangan nyo na nga yung Kilaila de Lima Di ba? Natulungan din namin sila father sa EJK. Di ba? Ang laban nyo, pinakikinggan ni BBM at binibigyan niya ng pansin. Tapos nung binigyan niya at sinusunod na pagbibintangan ng Pangulo, biglang ungrateful, walang utang na loob. Abay, iba din. Aray ko. May talent, di ba? May talent. Walang prenong bibi, puro kwento, mga peke ito, ulang na mangga aso, pilit ginigiba, hindi natutumba, handa mong harapin kahit sino pa sila. Ang nami mong girl, yun ang bangag, inubos ang Pinoy, yun ang bangag, nakakulong sa heg, yun ang bagag, sidigong ay bangag, sidigong ay bangag, hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo, mga kurat ko tangga multo, maganda kayo, si Baby M ang bubos sa mga kagaya niyo, hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo, mga kurat ko tangga multo, maganda kayo, si Baby M ang bubos sa mga kagaya niyo. Laging niyuyurakan, laging sugatan, kahit duguan diniretso
puso mo ang laban. Ang kapatid mo ay punong-puno ni luga. Mapagmataas pero siya ay sobrang baba. Ang namimingin, yun ang baga. Inubos ang Pinoy, yun ang bangga. Nakakulong sa head, yun ang baga. Si Digong ay banggat, si Digong ay banggat. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurak, hanggang gamulto, maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga kagaya niyo. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurak, hanggang gamulto, maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga kagaya niyo. Tibayan mo, Pangulo, para sa Pilipino. Lagi kami andito. Loyalistang tunay lagi sa tabi mo. Hoy! 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 Ang namimingay, yun ang bagat. Inubos ang Pinoy, yun ang bangga. Nakakulong sa head, yun ang baga. Si Digong kay bangga, si Digong ay banga. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil ububusin mo. Mga kurak kon multo, maganda kayo. Si Bebe M ang ubos sa mga kagaya niyo. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil ububusin mo. Mga kurak kon multo, maganda kayo. Si Bebe M ang ubos sa mga kagaya niyo. Tibayan mo, Pangulo, para sa Pilipino. Lagi kami andito. Noy ang isang tunay lagi sa tabi mo. Hey! Hey! Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kulat kon multo, maganda kayo. Si Bebe M ang ubos sa mga kagaya niyo. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga